Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Kidapawan City LGU magbibigay ng insentibo sa barangay na makapagtala ng may maraming bata na bakunahan kontra tigdas. Narito ang mga detalye mula sa report ni Leonardo Umban Jr. Insentibong 100,000 piso ang ibinigay ng pamahalang lungsod ng Kidapawan sa mga barangay na makakaabot sa 70% target na babakunahan ng measles rubella. Inanunsyo ito ni Mayor Pao Evangelista sa harap ng mga punong barangay na dumalo sa lingguhang flag raising ceremony nitong Lunes, January 19, 2026. Umapela si Mayor Pao sa mga barangay officials na dublihin ang kanilang pagsisikap upang matiyak na ang lahat ng mga batang edad 6 hanggang 59 na buwang gulang ay mabigyan ng bakuna kontra tigdas. Sa inilabas na datos ng Integrated Provincial Health Office ng Cotabato, nasa mahigit 70% lamang ng mga bata ang nakatanggap ng bakuna laban sa tigdas sa nakalipas na 2 taon. Hiling ng alkalde sa mga magulang, huwag nang antayin ang mga tauhan ng City Health na magsagawa ng bakuna dahil hindi na sila magbabahay-bahay para ihatid ang measles rubella vaccines. Kaya ang City Health personnels nagsasagawa na rin ng mga pagbabakuna sa mga purok, sa mga malls at tindahan sa mga darating na mga araw. May mga schedules na rin sa bawat barangay kung saan mismo ang mga empleyado ng City Health ang pupunta doon at magsasagawa ng pagbabakuna. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leo Umban ng City Information Office. Measles rubella vaccination sinimulan na ng City Health Office. Narito ang mga detalye mula kay Lloyd Kensuwasay. Mahigit sa 15 bata sa lungsod edad 6 to 59 months old ang target mabakunahan ng measles rubella vaccine simula ngayong araw ng nationwide MR vaccination. Layo na aktibidad na makaiwas mga bata kontra tigdas. Sa Kidapawan City, mangunguna sa aktibidad ang City Health Office. Maliban sa kanilang mismong tanggapan, ay maglalagay din sila ng MR vaccination stations sa ilang piling lugar sa lungsod upang doon na pabakunahan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Payo ng CHO sa lahat na makipag-ugnayan ng mga magulang sa kanilang mga barangay o purok officials para malaman ng lugar kung saan gagawin ang pagbabakuna. Libre ang MR vaccination kung kaya't dapat na samantalahin ng mga magulang na may mga anak edad 6 to 59 months ang pagkakataong binigay ng mga otoridad. Umapila naman si City Mayor Pao Evangelista sa mga magulang na may anak na 6 hanggang 59 na buwan na samantalahin ang pagbabakuna kontra tigdas. Pinayuhan naman ng alkalde ang mga punong barangay na doblehin ang kanilang kampanya upang maabot ang 90% na target sa buong Kidapawan City. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Lloyd Kensuwasay ng City Information Office. Mahigit 3,000 negosyante na isyuhan ng bagong business permits. Narito ang report mula kay Jalayka Ganansyal. Nasa 3,048 na ang bilang ng mga business operators ang naisyuhan ng bagong lisensya ng city government as of January 18 ng taong ito. Basehan ng dami ay ang datos na inilabas ng Business Permits and Licensing Office na isa sa mga direktang opisina na nangangasiwa sa Electronic Business One-Stop Shop o EBOS ng city government. Nanggagaling ang datos mula pa noong January 2 na petsa kung saan sinimulan ang BOS hanggang kahapon araw ng linggo January 18, 2026. Ang mahigit 3,000 na isyuhan ng bagong business permits and licenses ay bahagi ng kabuuang 4,098 na kanilang naserbisyuhan sa ilalim ng BOS. Narito ang breakdown ng naturang dami ng kliyente. For assessment, 27. For endorsement, 499. For payment, 512. For issuance, 12. At license issued, 3,048. Kaugnay nito, posibleng palalawagin pa ang BOS lampas ng January 20 para mabigyan pa ng pagkakataong maasikaso ng mga business operators ang kanilang mga permits and licenses para sa taong 2026. Matatagpuan ang BOS sa City Gymnasium at all terminals sa Mega Market. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jalayka Kate Ganansyal ng City Information Office. DJMP Kidapawan, nakiisa sa Canopy 25. Narito ang report mula kay Mitosela Ocalenia. Pangangalaga sa kalikasan ay sumasailalim sa pagpapahalaga sa buhay ng tao. Ito ang pinatunayan ng mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ng Kidapawan City dahil maliban sa pangangalaga sa mga persons deprived of liberty
o PDL ay nakiisa din sila sa pagtatanim ng mga punong kahoy. Katunayan na sa 700 mga punong kahoy lang naman ang naitanim ng mga kawani ng BJMP sa ilalim ng Canopy 25 program ng city government. Maliban pa dito ay Hall of Famer lang naman sila ng Department of Health matapos 3 beses magawaran ng Red Orchid Award. Isang parangal na iginagawad sa mga tanggapan ng BJMP na nakakamit ng 100% tobacco-free at non-smoking environments. Isang karangalang sumasalamin sa dedikasyon ng tanggapan sa pagsusulong ng kabutihan kalusugan ng mga PDL at ng kapaligiran. Pakikibahagi din ito ng ahensya sa kampanya ng lokal na pamahalaan na masalba ang kalikasan at mapangalagaan ang kalusugan laban sa banta ng second-hand smoke mula sa usok ng sigarilyo at ng vape. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mitosila Kalenya ng City Information Office. Mga empleyado ng Kidapawan City LGU nakiisa sa bloodletting activity. Narito ang report mula kay Sheila Panerio. Ang dugo ay mahalaga at ang bawat bag nito mula sa blood donors ay katumbas ng buhay ng bawat pasyente o kidapawin yung makabenepisyo rito. Kaya naman muling isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang bloodletting activity sa pangunguna na rin ng City Human Resource Management Office, ng City Health Office at ng Kidapawan Blood Center. Ang mga nalikom na mga dugo ay mula sa job order, casuals at contract of service na mga empleyado ng City LGU na hindi nag-alinlangan na mag-donate ng kanilang dugo. Layunin na aktibidad na madagdagan ang nakaimbak na mga dugo sa blood center. Nang sa gayon, ay makakasigurong may sapat na supply na magagamit sa emergency cases, lalo na tuwing lean months. Kasabay nito, nananawagan ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa mga nais na mag-donate ng dugo na magtungo sa blood center. Posible daw kasi na ang dugong dinonate ng donor ay makakadugtong sa buhay na nangangailangan nito o di kaya sa kanyang pamilya sa hinaharap. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Sheila Panerio ng City Information Office. Mahigit 5,000 individual na kinabang sa free Wi-Fi services ng KIDAPS 4.0. Narito ang report mula kay Chayla Baldos. Hindi lamang nakatuon sa libreng social, health and wellness services ang pagsasagawa ng kabaranggayan, dadaan o proyekto o serbisyo o KIDAPS noong nakalipas na taon. Libre din ang wireless internet services para sa mamamayang nakilahok sa KIDAPS sa mga kabaranggayan ng lungsod. Umabot lang naman sa 5,882 na mga kliyente ang nakinabang dito ayon pa sa Information and Communication Technology Office ng City Government of Kidapawan na siyang opisinang direktang nangangasiwa sa pagbibigay ng Wi-Fi sa mga barangay na pinagdarausan ng KIDAP. Malaking tulong ang Wi-Fi lalo na at hindi lahat ng lugar sa lungsod ang naaabot nito. Sa gayong paraan ay nabibigyang pagkakataon ang mga residente ng malalayong lugar na makakonekta saan mang panig ng mundo. Ito ay partnership sa pagitan ng City Government of Kidapawan na naglagay ng mga hardware equipment at ng cloud interweb and data solutions na nag-provide naman ng software. Magpapatuloy ang nabanggit na serbisyo sa ilalim ng KIDAPS para sa taong ito. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos, Dalaygo ng Diyos. Mga Kidapawenyong football players pinarangalan ng City LGU matapos makapag-uwi ng mga medalya. Narito ang detalye mula kay Von Clark Herrera. Tunay nga na hindi lang pang lokal bagkos ay maging sa mga nasyonal na kompetisyon ay namamayagpag ang mga football players mula sa Kidapawan City. Baon ang tibay ng loob at determinasyon, ipinamalas ng mga Kidapawan football players ang galing at ipinakilala ang Kidapawan City pagdating sa larangan ng football sa buong bansa. Ipinagmamalaki ito ng buong Kidapawan. Kaya naman sa isinagawang convocation program noong Lunes, January 19, 2026, kinilala ang mga atleta na nagbigay dangal sa lungsod. Kinilala si Zian Jude Aranas at JJ Wargues sa Youth Football League Season 2 noong October-December 2025 Series Champion Plate at sa 7th Asia Club International Championship sa Manila. Kalaban ang mga manlalaro sa India, Singapore, Malaysia, at iba pang mga club sa Pilipinas. Sa La Liga Youth Tournament noong November 15 to 17, 2025 sa Tarlac, tinanghal na U15 category second runner-up plate sina Zian Jude Aranas, JJ Wargues at John Daniel Callis. Sa U13 category, second runner-up plate sina George Francis Callis at Prince Riz Guevara.
Sa under 7 category naman, second runner-up si Leoman Timothy Malim, third runner-up sa Ineos Cup 2025 mixed under 12 sina George Francis Calles, Prince Ruiz Guevara, Sofia Mula at Alexa Ayana Panya. Tinanghal din na first runner-up sa under 11 category at under 13 category sa Xavier's Cup 2025 sina George Francis Calles, Alexa Ayana Panya at Prince Ruiz Guevara na ginanap sa Green Hills, San Juan, Manila noong nakaraang December 6 to 7, 2025. Sa kaparehas na event, third runner-up sa under 8 category sina Alexander John Cartagena, Regan Grace Solacito at Ashriel Zane Amores. Sa Golazo Winners Cup 2025 sa Coronadal City, South Cotabato noong November 29 to 30, 2025, first runner-up sa under 8 category sina Alexander John Cartagena, Regan Grace Solacito, Ashriel Zane Amores, Ethan Gabriel Fantunyal, Gab Xander Alera, Leoman Timothy Malim, Toby Melisaya Dizon at Isaiah Klein Tungol. Under 7 category, second runner-up sina Regan Grace Solacito, Ashriel Zane Amores, Ross Enzo Amores, Ethan Gabriel Fantunyal, John Gabriel Sorbano, Toby Melisaya Dizon, Leoman Timothy Malim at Isaiah Klein Tungol. Suportado ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang mga atletang sumasabak sa iba't ibang larangan ng palakasan, bagay na nagpapataas naman ng moral ng mga manlalarong Kidapawenyo. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Von Plac Herrera ng City Information Office. Sport mula Kidapawan, wagi sa Bacolod City. Narito ang detalye mula kay Rizel Bellote. Bunga na matinding pagsasanay, disiplina at determinasyon ang tagumpay ng mga batang dance sport athlete na lumaban sa Bacolod City nitong December 14, 2025. Ilan sa mga batang nagugi sa 3rd JG Latin Dance Sport Championship ay sina Isaiah Brian Gironga na nasungkit ang 4 na gold medals para sa solo category ng Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble at Jive. Gold medals din ang naiuwi ni Gironga at Jeco Manantan sa Juvenile C at A category. Gayon din sa Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Pasodoble at Jive. Itinanghal namang second place sa Samba si Wam Rowan Pajaro at 6th place sa Solo Samba at Jive si Kaidens Zoe Soliven. Habang nakuha naman ang tambalan ni na Precious Marian Aplacador at Brian Dominic Mundog ang 6th place sa Juvenile A and C category, 4th place sa Juvenile SD Samba at 5th place naman sa Juvenile SD Cha-Cha-Cha, Rumba, Pasodoble at Jive. Ang kanilang panalo ay binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan nitong January 19, 2026 sa isinagawang Monday Convocation Program. Ang tagumpay ng mga kabataan sa nasabing sports competition ay patunay na kahit sa ang panig ng bansa ay kilala at tinitingala ang galing ng mga Kidapawenyo, lalo na sa larangan ng pagsasayaw. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizal Villote ng City Information Office. Mga kabataang Kidapawenyo, wagi sa larong football sa Davao del Sur. Narito ang detalye mula kay Limuel Macatol. Liliksing galaw at talas ng isipan ang naging puna ng futbolistang Kidapawenyo na naglaro sa First Kidarb 7A's Football Tournament ginanap sa Sugar Mill, Hagonoy, Davao del Sur kamakailan. Naiwi lang naman ng mga atleta ang first runner-up sa under 11 category sa katatapos lang na football competition sa nabanggit na lugar. Kabilang sa mga manlalaro na sina George Francis Arcales, Alexa Lana Arpanya, Crisine Dwayne H. Alinsatan, Primer Luque V. Salcedo, Seth Nathan Gabriel Grajeda, Prince Rice S. Guevara, Chris Diu D. Villacorta, Art Joshua Jerry Cadiz. Pinarangalan din ang dalawang manlalaro na nagamit ng special awards na sina George Francis Arcales bilang Best Defender at Alexa Lana Arpanya na kinilala bilang Best Fair Play sa pagtatapos ng laro. Nitong Lunes ng umaga, kasabay ng convocation program ng lokal na pamahalaan ay binigyan ang mga ito ng sertipiko ng pagkilala bilang pagkilala at parangal sa kanila sa pag-uwi nila ng karangalan sa Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Limuel Macatol ng City Information Office. And so once again, congratulations sa ating mga atleta, no? At nakakatuwa lang talaga Leo Rizal at Jelay na makita ang ating mga kabataan na nag-excel sa iba't ibang larangan. Hindi lamang sa sports, kahit na sa dance sports. At ang lahat ng ito ay dahil na rin sa suportang iniaabot ng lokal na pamahalaan para sa ating mga kabataan. And nakakatuwa rin kasi hindi lang sila within Kidapawan City or within other municipalities, kundi naaabot rin sila sa ibang bansa or even sa Davao City.
And siguro isa sa makikita natin or resulta na ito ng magandang support ng Kidapawan City LGU sa ating kabataan, especially on their health. Kasi nga, this week din, nagsimula na yung measles and rubella natin na MRCIA. Hindi lang dito sa Kidapawan City, actually sa buong bansa. And pinapalakas na ang kampanya nito dito sa Kidapawan City. At makikita din natin dito kung gaano kagaling ang paggamit o pag-utilize sa mga taxes nating publiko na ginagamit bilang insentibo para ma-mobilize ang mga programa ng gobyerno. At hindi lamang dyan, kundi gayon din sa suporta. Balik tayo ng konti sa ating mga atleta na kung saan ay sabi nga nila nung mga atleta natin na they have never received this kind of support noon. At hindi lamang yan sa ating mga ahensya, kundi gayon din sa ating mga kulungan gaya ng BJMP. Can you imagine, for the third consecutive time ay natanggap nila ang Red Orchid Award. Ito ay ginagawad ng DOH sa mga BJMP na facilities na kung saan sila ay they're able to implement 100% no smoking at tobacco-free environment para sa ating mga PDLs. It reflects po na kahit saan or kahit anong sektor, basta dito sa Kidapawan City, na pangangalagaan yung health ng ating mga mamamayan. And speaking of BJMP po, we would like to congratulate ang BJMP Kidapawan for planting 700 trees sa Canopy 25. Yes. And yung kasamahan nila, di ba? Naging attorney na rin. Congratulations, sir. Speaking naman dun sa kasamang Jelay Seller po, yung natin, blood center. Kung saan ilan sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan ay nag-donate ng kanilang mga dugo. And malaking tulong yun, lalo na doon sa mga hindi afford na kumuha ng dugo sa ibang lugar. And actually, hindi lang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ang nag-donate po, kundi pati yung mga outsider rin is nag-donate rin sila ng kanilang dugo. Yes, and until now, tumatanggap pa rin ang Kidapawan City Blood Center ng mga donors. 8 o'clock a.m. to 2 p.m. bukas sila sa mga gustong mag-donate ng dugo, lalo na ngayong lean months. Yan, at saka pinapasalamatan natin sa muli ang kawani ng City Health Office sa walang humpay na serbisyo sa publiko para masiguro na nasa mabuting pangangatawan ang bawat Kidapawenyo. At sa tingin ko, ayun na nga, And siguro yung mga sa healthcare facilities natin, sa subsidy na tinatanggap ng ating mga estudyante, ng ating mga mag-aaral dito sa Kidapawan City, and all the projects dito sa Kidapawan City, bunga yan ng ating mga taxpayers. And this year, last January 18, nakapagtala na tayo ng halos 3,000 plus na mga rehistradong business establishments dito sa Kidapawan City. So again, thank you. That's right. They are literally our taxpayers. At saka, sabi nga, sa kabuuan ay there's no better way na i-celebrate ang ating mga little victories sa iba't ibang ahensya at saka iba't ibang proyekto at programa ng lokal na pamahalaan, kundi sa ating culmination program, yung sa ating Charter Day. Nga pala, ilang araw na nga lang ba? Yes, 20 days na lang, Charter Day na. Napaka-excited na. Wow, excited. Ramdam ko yung excitement mula sa boses mo sa Leo. Tanong ulit. Ilang araw na nga lang ba bago Charter Day? 20 days na. 20 days na lang, Charter Day na. So, abangan nyo as posted sa ating Kidapawan City government na page. Diyan po kayo makakakuha ng latest update sa mga activities, lalo na punong-puno tayo ng sports activities this coming Charter Day. Ayan, so sa tingin ko, ayan na nga ang kabuuan ng nakalap natin mga balita para sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Atty. Jose Paulo Evangelista, City Information Officer William Magbanwa at ang ating direktor, ang ating kasama sa likod ng kamera, Lawrence June Madeloso. Ako, si Bonta Herrera. At ako, si Rizal Villote. At ako, si Jelay Kate Ganansyal. At ako si Leo Umban. At ito ang CIO News.